Welcome to another edition of Basagan ng Trip. Ako si Leloy Claudio. I teach history at De La Salle University. And today is our first opportunity para magkaroon ng guest tagabasag ng trip. Kasama ko dito ang dati kong colleague sa Ateneo de Manila, the Director of the Development Studies Program at Ateneo de Manila University, and one of the finest upcoming young sociologists in the Philippines, si Dr. Jail Cornelio. Paps, welcome to Basagan ng Trip. Paps, nakikibasag ako ng trip. Kasama ka? Salamat. So, anong gusto natin pag-usapan today? Pag-usapan natin ng Islam and violence and ang relationship ng religion and violence sa bansa natin. Yung konteksto nito, I might say, is uso na naman pag-usapan ng Islam at yung kanyang sinasabing violent tendencies, kung meron nga itong violent tendencies, dahil sa mga nangyayari sa Marawi at yung pag-usbong, of course, ng Maute faction. So, matanong kita outright. Totoo. Number one, is religion violent? And number two, is Islam violent? Nako, okay. Very important questions. Tamang-tama yun, Paps. Dahil marami sa ngayon sa social media, sinisisi ang Islam, no? At lalo na ang mga Maranao, mga Muslim, mga Moro nating mga kapatid sa Mindanao, dahil sa kanilang paglusob sa Marawi. Totoo nga ba na mga Muslim ang dahilan dito or Islam ang dahilan dito? Let me state it at the onset that religion, in my view as a sociologist, is as useful to violence as it is to peace. It's a neutral institution. Why is it neutral? Why can it go both ways? So, simula tayo. Why can it be used for violence first? Okay. Pag tinignan kasi natin ang text ng maraming mga relihiyon, whether it's Christianity, even Buddhism, even Hinduism, or even Islam, may mga batayan pagdating sa violence. At ginagamit ang mga batayan ito sa teksto upang ipaliwanag ang kanilang mga nararanasan at mga gusto nilang gawin sa isang lugar. Jihad, for example, is a common word. Of course, ano nga ba talagang ibig sabihin ng jihad? Complicated yun kasi para depende kung sino tinanong mo, no? Pag ang iba sasabihin nila jihad is really about the internal struggle of the person to become a better human being. Pero ginagamit din ng jihad to defend the sovereignty and the integrity of a community laban sa mga invaders. Pero ngayon, alam natin na ginagamit ng jihad para sakupin ang isang lugar at magtayo ng caliphate. Yun naman ang gusto ng maraming naniniwala sa ISIS, halimbawa. So, that's a basis for using religion as violent? What's a basis religious for texts? Religious texts. Yes. So, how can religion naman be used for peace? Kasi gaya kung merong batayan ang violence sa relihiyon at sa mga sa teksto, may batayan din ang kapayapaan sa maraming mga religious texts. So alam natin that salam, for example, related ang salitang salam sa Islam. And salam means peace, Jerusalem, Darussalam. Alam din naman natin sa Christianity, Jesus Christ is called the Prince of Peace. So pag tinignan mo rin naman yun ang gagamitin ng mga tao na, tingnan mo, ang Christianity or ang Islam ay religion of peace. So anong sanhi ng violent religiosity ngayon sa Pilipinas? Excellent question. Ang mungkahi or ang suhestyon ng maraming mga sociologists is that religion is not necessarily the cause of violence. Not necessarily, but could be. A fellow social scientist, si Mark Juergensmeyer, sasabihin niya, religion is not necessarily the cause of peace, but it may complicate the way the anger is expressed. I see. Yeah? Anong ibig sabihin nun? Okay. Ibig sabihin nun, pwedeng gamitin yung religion bilang isang language or the metaphor to explain, number one, yung suffering na nararanasan ng isang komunidad. So, kunwari, galing ka sa mahirap or galing ka sa isang marginalized community, sasabihin ng mga nagtuturo ng extremism na, tingnan mo, hindi ba ang mundo ngayon ay napapariwara na? Hindi ba mapaniil ang mundo ngayon? So, wala tayong ibang solusyon kundi gamitin ang karahasan upang ipagtanggol ang ating sarili. So, kunwari kabataan ka nung 2001, nung binobomba ni Erap ang Mindanao. Good question. Good point. Tapos nakita mong namatay yung magulang mo. Gagamitin mo ngayon yung pananampalataya at yung relihiyon para bigyan ng basehan yung galit na yun, to inform that anger, to strengthen that anger. Good point. In fact, the experience of violence, Pops, is in fact one pathway to radicalization. Right. No? So makikita natin bakit umuusbong ito sa maraming mga mahihirap na lugar sa Mindanao. Natatarget halimbawa mga child soldiers. Alam natin yan. So the experience of violence, the experience of poverty, the experience of marginalization, sabayan mo yan ng isang religious worldview na tinutulig sa ang lahat ng Kristiyano bilang the culprit behind all the violence that we're experiencing, then you have radicalization. That's one pathway. Yes. Of course, alam naman natin sa ibang lugar, sa ibang bansa, hindi naman nangangailangan na mahirap ka or dumanas ka ng kahirapan. Yung nakita natin, di ba, sa Europe, in fact, mga
professionals ang mga behind sa mga extremist or terrorist attacks. Ang kanila naman, ang explanation naman ng mga social scientists doon, dumaan na sila ng identity crisis, marahil discrimination. No? At tapos, religion gives them the perspective to understand their suffering. Alam ko, Paps, ang research mo talaga yung kabataan. Yes, madalas, yes, diba? yes. So, meron bang link itong pathway to violence na to dun sa pagiging bata nito mga, say, recruit ng Maute or ng mga other terrorist or extremist groups? It's a strategic move to target ang mga kabataan. Right. Bakit? Kasi tabula rasa, no? So clean slate yung kanilang kaisipan. So kung particular na isang kaisipan lamang, isang teolohiya lamang, isang kaparaanan lamang ng pag-unawa sa religious text, halimbawa the Quran, no? Or jihad, for example, at yun lang ituturo mo sa kanila, posibleng lumaki sila na yun ang paniniwala nila. Wala yung pinagkaiba kung paano natututo ang isang ordinaryong tao kung paano kumain, kung paano magsalita, kung paano manalangin, and so on and so forth. This is cultural. Kaya mahalagang-mahalaga sa mga usapin ng interfaith dialogue na magkaroon tayo ng pag-uunawa sa paniniwala ng bawat isa. Mahalaga din yung tinatawag na intra-faith. Kasi expose ang isang kabataan sa isang pananaw lamang, then hindi niya marirealize na posible pang lang may limitation yung kanyang understanding of jihad, for example. So mahalaga na may conversations na nangyayari within or amongst the members of a particular religious community. So, Paps, it looks like itong mga problema na to, itong problem ng lack of interfaith and intrafaith dialogue, it applies to all religions. And all religions are susceptible to violence, and yet all religions can also be vehicles for peace. Bakit pinupuntirya sa konteksto ng Pilipinas ang Islam? Okay. The very quick explanation for that reality is the fact that Islam is a minority in this country, no? So in fact, nakakalungkot nga na minsan sinasabi natin the Philippines is the only Catholic nation. Yes. Forgetting the fact na 5% of our population are Muslims. Tapos hindi natin na-realize na diversify na ang ating lipunan. Pupunta ka lang sa Maynila, di ba? Makikita mo dito Iglesia ni Cristo, Jesus is Lord, Victory Church, CCF, and then mga Muslims. Tapos, ang hindi natin na-realize, mga Muslims themselves are in fact the new underclass. Sila nagbibenta ng DVD or mga pirated goods, makikita natin in different trade areas sa bansa, sa Maynila. So, ibig sabihin, hindi talaga natin sila nauunawaan, and then we make the accusation that they're violent because, and then they wear this hijab, nakakatakot sila, and so on and so forth. So, merong at one level, because it's there because they're minority, pero at another level, it's also because of the global Islamophobia that gets filtered into our everyday discourse dito sa Pilipinas. Pero, Paps, surely hindi lang naman ito kahirapan. Meron din naman siguro mga tao na mayaman naman, komportable naman, at meron lang talaga silang nakitang version ng Islam na hindi consistent with yung peaceful Islam na alam natin lahat or yung alam natin na mas mainstream. Totoo. Papasok dyan yung tinatawag nating fundamentalism. No? Hindi natin yan maihiwalay doon sa konsepto ng radicalization. What is fundamentalism? It's a very narrow and literalist understanding of religion. Na ito lang, and this is the only way to interpret religion, and there's no other way. Anybody who interprets otherwise is a heretic. And nakikita natin yan hindi lang sa Islam, nakikita natin yan sa Christianity, nakikita natin yan sa iba't ibang mga paniniwala. So, to be fundamentalist does not necessarily mean that you are radicalized. Yung radicalization naman is a process in which the person becomes convinced that the violence is a necessary and justifiable act against other people. Pero related sila. No? Related kasi nga ang conviction ng radicalized person, I am the way, the truth, and the life, if you will, or death. If you will. So paano nakakarating ang isang individual sa radikalismo at saka sa fundamentalismo? Good point, no? Kanina nabanggit ko yung mga iba't ibang potential pathways, no? Experience of violence or identity crisis o kaya meron kang karanasan ng marginalization or karanasan mismo nung siguro yung magulang mo tinamaan ng gera, ng bunga ng dala ng majority, for example, sa community mo. So, wala talagang formula, no, sa social sciences para ma-identify natin kung sino talaga yung mararadicalize o hindi. Pero, makikita natin na may pattern na pag ito lamang ang itinuturo at hindi yun na confront ng ibang mga members ng religious organization,
fundamentalism becomes a powerful language or powerful metaphor or worldview, maybe that's a better word to use, a worldview to explain, number one, the suffering of the person, and number two, what the person can do to respond to that suffering. And fundamentalism, if not controlled or if not arrested, can lead to extremist tendencies. Ayan. So final question siguro, paano natin pabababain ang level ng Islamophobia dito sa Pilipinas? Lalo na may mga nangyayaring bagay kagaya ng pag-usbong ng Maute. Totoo. Nako, iba't ibang interventions ang kinakailangan natin gawin dito. Nabanggit na natin kanina yung interfaith, no, yung conversations between religions. Nabanggit ko na rin kanina yung intrafaith, conversation within the religion. Na bakit may iba't iba silang mga teolohiya. Pero mahalaga rin dito, bigyan natin ng mga social interventions ang mga iba't ibang mga Muslim communities around the country. Many of them are in fact affected by poverty. We have to realize, no, sa mga ating mga nanonood, na ARMM, for example, Muslim region, is the poorest. Is the poorest in the country. At ang kanilang literacy rate is much lower than the national average. Alam natin na ang mga high school kids nila, only about 20% or so, no, depende sa statistics na titingnan natin, ang in fact enrolled. So kung yun ang kalidad or the condition of our young people there in ARMM, we should not be surprised na nangyayari ito. Unfortunately, ginagatungan pa ng majority. Something is wrong with the majority. So, napaka-controversial last statement. Something is wrong with the majority. We shouldn't blame Islam. Instead, if you are a majority Christian Filipino, you should look into yourself and ask, why do you have these particular biases? And you should also ask, there are things like violence in Marawi, violence in Mindanao. Does it come from the inherent violence of religion? Or does it come from the fact na meron tayong lahat pagkukulang? Alam mo, Paps, yung mga radical na Maute ngayon, nabanggit ko kanina, marami sa kanila namatay na magulang noong 2001, nung binobomba ni Erap yung Mindanao. So, kailangan alamin din natin yung mga sanhi at yung punot dulo talaga ng violence. At para sa akin, napaka-quick fix to just blame a religion and say, kaya sila ganyan, kasi Muslim sila. Alamin natin ang punot dulo ng mga problema ng lipunan. Maraming salamat, Dr. Jael Cornelio, tagabasag ng Trip. First guest tagabasag ng Trip. Thank you very much, Pops. An honor, Pops. Maraming salamat. Thank you.